Naging malaking tulong sa pagbaba ng inflation rate ang pagbaba ng presyo ng bigas na inaasahang magpapatuloy sa mga susunod na buwan. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Positibo ang Department of Agriculture na magpapatuloy ang pagbaba ng presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Umaasa ang kagawaran na maaabot pa ang 7% pababa pagdating sa inflation sa bigas na magreresulta din ng mas mabagal na kabuoang inflation rate sa bansa. Single digit, maganda yan. Makita natin noong panahon ng after RTL, after a year, ang laki ng naging stability ng inflation because of price. Nasa mga 2 to 4% lang. So hopefully we can reach that level uli in the near future. Kasi yung rice, about 25% ng kabuuang food inflation dahil sa bigas. So kung bababa palalo yung bigas, lalong bababa yung food inflation at malaki yung magiging epekto sa kabuuang inflation numbers. Dagdag pa ng DA, mas mararamdaman ang epekto ng Executive Order No. 62 na nagbabawas ng taripa sa inaangkat na bigas. Naniniwala naman si Congressman Wilbert Lee ng Agri-Party List na ang pagsuporta sa mga magsasaka ang pinaka-epektibong solusyon sa inflation dahil oras na masigurado ang kanilang kinikita ay mas tataas ang produksyon at supply na siya magpapababa ng presyo sa merkado. Ayon naman sa grupong Sinag, ang mababang inflation rate ay hindi nangangahulugan ng pagbaba sa presyo. Bagkus ay bumagal lang ang pagtaas nito. Giit pa ng Sinag, dapat ay dumadaan din sa mga mambabatas ang review ng mga taripa, hindi lamang sa mga departamento ng mga ahensya ng agrikultura. Ang batas, dapat every review yan dinadaan sa Kongreso, except kung nakahinto ang Kongreso. So yung gagawin nila na executive department na lang mag-review, I don't think na sa legality, wala silang power, na mag-review. Dapat kasi kung on session, dumaan sa Kongreso ang review ng tariff. Samantala, batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, mula 20.9% nitong Hulyo ay bumagal sa 14.7% ang inflation sa bigas para sa buwan ng Agosto ngayong taon. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.